Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral, guro na naglalayag sa walang hanggang kalamang mayroon ang Timog Silangang Asya. Ngayon naman, ibibigay natin ano ang mukha ng kolonyalismo. Mula sa nakaraan nating pagtalakay, nakita natin yung mga pamamaraan. Ngayon, makikita natin yung isang epekto ng mga pamamaraan na ginawa nila. Tingnan natin. Ni apat na dimensyon ang mga pananakop na ginawa sa atin. Tandaan natin hindi lamang pag ang kinalupa ang ginalaw o ginawa ng mga mananakop. Pagkos sumaklaw ito sa iba't ibang aspekto ng buhay. Pag tinignan ninyo kung paano sila nagsettle, paano sila nagkaroon ng pagkamal ng mga likas na yaman ng mga panahon na yon, at yung mga isinapilit nila sa atin, di ba? Maapektuhan nila ang iba't ibang aspekto ng pamumuhay na mayroon tayo. Tunguhin na natin yung una. Una, ang aspekto ng politika. Naapektuhan nito ang pamamahala, ang aspekto ng paano kinontrol ng mga mananakop, kolonyalista. Yung mga pamahalaan na yan, laging pabor sa interest nila ang kanilang binibigay o ginagawa. Sanhi ito ng pagkawala ng autonomiya o kalayaan ng mga katutubo noon na magpasya sa sarili nilang paa. Diba? Pansariling pamahalaan, mga katutubo ay na-disregard technically dahil sila nga ang nagmaniobra na. Ang sumunod naman na aspekto ay ang panlipunan. Makikita natin na nagambala ng kolonyalismo ang alam nating meron naman na talagang sinaunang pamumuhay. Di ba? Pwersahang pinagtrabaho ang mga katutubo. Di ba? Sa panahon nga ng Espanyol, dito nangyari yung polo y servicios. Di ba? Higit sa lahat, inubos nila ang likas na yaman na mayroon din tayo. Pero yun nga, meron pa ditong ginawa ang mga katutubo, sa katutubo. Nagdala ng mga sakit, nakakahawang sakit sa mga katutubo ang ating mga kolonyalista. Di ba? Kaya naman makikita natin na hindi lamang basta-basta ang naging epekto sa panlipunan ng mga mananakop na to. Siyempre, huwag natin isang tabi na may dala-dala silang paniniwala. Ang aspekto naman ng pangkultura na apektuhan. Ginamit talaga nila yan. No? Dahil dinikta nila kung anong magiging tama, anong mali, anong pamantayan ng lipunan, sa pilitang ipinataw o pinagamit ang wikang dayuhan, dagdag pa, para mapasunod ang mga katutubo doon sa tinatawag na bagong reliyon. Yung paniniwala na kanilang ipinapayakap sa atin. Diba? Kaya tuluyang kumawala sa wikang katutubo, naging mababa ang tingin natin, tapos naging tradisyonal yung kaalaman, gawin ng buhay, maging yung mga yon ay technically, totally dinisregard na natin. Kasi nga, yung bagong hatid nila ay unti-unting isinubo sa atin na ito ang dapat maging pamantayan ng lipunan. Diba? At syempre, of course, yung pang-ekonomiya, naapektuhan talaga. Dahil pinagsamantala ng mga kolonyalista ang likas na yaman na mayroon tayo. Nabatid na to sa mga nakaraang pangpagtalakay at hinangon nila yung mga mahalagang mineral, mga likas na yaman, mga raw materials, hilaw na sangkap. Dahil sa panahon ng industrialisasyon, kinakailangan nilang mag-improve. Diba? Yung mga nakupang teritoryo, naging supplier ng hilaw na sangkap sa industrialisasyon na nangyayari noon sa Europa. Diba? Isa-isa na natin yung mga pagpapabatid na mukha at mga dimensyon na to. Sa pangpolitika, talagang nawala yung pagkakaroon ng kalayaan magpasya sa sarili, yung autonomy ang tinatawag natin. Kinontrol ng mga kolonyalista ang sistema ng pangasiwa. Pinabora nila ang kanilang, syempre lahat, pabor sa interes nila. And of course, bunga nito, dahil nga nawala yung autonomiya, yung karapatan ng mga katutubo, hindi na tayo nagpapasya sa sariling atin. Sa ekonomiya naman, pinagsamantala natin ng likas na yaman, at higit sa lahat, makikita natin na sa pagsasamanta sa ating mga likas na yaman, yung mga mineral, produktong agrikultural, sila ang nakinabang, higit na kinabang. Kaya ang binunga nito, napaunlad ang industrialisasyon at ekonomiya ng mga bansang mananakop dun sa Europa. Sa aspekto naman ng panlipunan, diba? Pangkultura, yung tinatawag natin nabura yung identidad o pagkakilala natin, diba? Pinagamit sa atin yung wika, yung kanilang relihiyon. Kaya ang binunga nun, nawala yung ating mga wikang katutubo, yung mga tradisyonal na kaalaman na mayroon tayo, medyo napawi yun, at nabago ang sistema ng edukasyon na mayroon tayo. Hindi naman ganito tayo mag-aral yung formal na edukasyon, diba? Sa aspekto ng panlipunan, nakita natin yung pang-abuso, yung mga karamdaman na dala nila. Diba? May mga panahon pa nga sa world history, aralin yan, yung Black Plague. Diba?
Konsepto na gambalang strukturang panlipunan na nag-exist na noon, kaya ang binunga nito, matinding kahirapan. Kaya nga, ang karaniwang iniwan, o mga bansang iniwan ng mga mananakop nila, iniwan nila to after World War II na lahat ay halos naghihirap. Lahat ay nasa poverty threshold. Diba? Tapos, syempre, may dalawang pamamaraan sila dito. No? May tinatawag tayong direkta o tuwiran at hindi tuwiran o indirect control. Sa kasaysayan, makikita natin yung epekto ng kolonyalismo. Nagkakaiba-ibang mananakop. Iba-ibang pamamaraan, pero iisa ang lunduyan. Ang lunduyan ay ang kanilang interes ay dapat natutugunan. Tingnan natin anong katangian at pamamaraan ng kontrol ng nabatid natin konsepto. Okay? Tuwiran laban sa hindi tuwiran. Paghahambingin natin. Una, sa tuwirang kolonyalismo, makikita natin na nagtatayo ng mga pisikal na panirahan. So, naglalagay sila ng mga komunidad kung saan sila titira. Tapos, strukturang administratibo. Tapos, may sariling pamahalaan sila sa teritoryo na to. Tapos, ang hindi tuwiran naman, dahil limitado lang yung presensya nila dyan. Kasi, hinahayaan nila yung mga lokal na mamuno. Pero, kontrolado pa rin nila. Sa pamamaraan ng kontrol, direktang nagpapadala ng mga opisyal. Halimbawa sa atin, alam ko, direkta talaga tayo eh. Pag tinignan natin, yung gobernador general natin, sa kanila galing yan. Ang hindi tuwiran, hindi. Mamanipulahin lang nila yung ekonomiya at politika. Gumagamit sila ng tinatawag na puppet government. Diba? Kaya naman, ang mga ito, ang magsisilbi nilang alas para makuha yung mga likas na yaman na kailangan naman talaga nila sa proseso ng industrialisasyon. Yan. Balikan lang natin ng kaunti. No? Yung tuwirang kolonisasyon sa Pilipinas, makikita natin na ang mananakop, well, diba yung Espanyol, mananakop natin yun. Diba? Ang realidad, nakita natin na ang mga mananakop na yan ay pinagbago talaga yung pananalig na pasailalim tayo sa direct na control nila. Ang halimbawa naman ng dituwiran, yung puppet government. Di ba? Sa pangkabuuan, makikita natin ang mga pamamaraan na ito, magkakaiba man ng estilo, ang strategiya, direkta ba silang namamahala, pagsasagawa ba ng puppet o may control ng tao, dadaanin ba sa dahas, lahat ng yan, tuwiran o dituwiran, di ba? Direct rule or may mga economic manipulation, hinayaan ba nila yung mga lokal na mamanipulahin ng pamahalaan, isa ang naging pangalatang epekto niya, ang pagkawala ng tunay na kalayaan ng mga bansang sinakop sa panahon ng kolonyalismo. Kaya sa malagim na yugto ng ating kasaysayan, sana hindi natin malimutan na may mga ninuno tayong pinahirapan, diba, ng mga mananakop na to. Okay? Sa susunod na pagkikita, makikita natin naman ang naging tugon lalo ng higit na pagpapalalim ng kolonyalismo sa atin. Okay? That's it. Hanggang sa muli.